Alright, here we go again. Hello guys, welcome back dito sa ating channel. Nandito naman po tayo sa ating Inktober 2023 monthly challenge ka dyan. So itong Inktober 2023, isang challenge sa ating mga kapwa artist, kung saan ang gagawin natin ay puro pen and ink only. Yung mga artwork na gagawin natin sa buong buwan ay pen and ink. Okay, so ang tema natin ngayon or theme is fortune. Swerte ba yan o kayamanan itong fortune natin? So ang naisip nating karakter gawin ay isang fortune teller o kaya manghuhula. Ayan, so kung meron kang gustong ipahula, umanap ka na ng isang fortune teller. So sa palagay mo hindi mo pa alam yung magiging future loved one mo o kaya magiging asawa mo, pwede subukan nyo, baka naman sa mga single dyan, magpa fortune teller na kayo. Okay, alright, so dito sa ating character, simple simulan natin gumawa ng sketch. Hindi naman tayo katulad ni Kim Jong-gi na rekta, yung pen and ink agad yung ginagamit sa pagguhit. So dito kailangan natin gumawa ng isang sketch upang ma-visualize natin yung ating gustong iguhit na karakter. Alright, isang fortune teller ay meron siyang hawak na bulang kristal. Ayun, doon natin nakikita kung ano yung mga fortune o swerteng darating sa buhay natin. Sana nga swerte lagi, hindi kamalasan yung darating sa buhay natin. So dito ginamit natin ay isang red lead na pencil. Okay, so para may iba naman. Then same pa rin yung ginamit nating papel, which is watercolor journal ng Sukatay 6x4 inches. Okay, so sinimulan natin yung ating pag-inking dito gamit ang ating Pigma Micron pen na 0.05 yung lid. So medyo mahirap i-detalye yung mukha sapagkat maliit yung ating illustration at malaki yung pin na yung napulot kong pin ay 0.05. Dapat pala sana ang ginamit ko dito ay 0.02. But since nandyan na yung ating hawak natin yung pin, sinimulan na natin yung pag-inking ng ating character. Alright, so itong fortune teller ay mostly mga babae. Karakter na ginagawa ng mga kwento or illustration ay babae yung nagiging model or sumisimbolo sa mga fortune teller. So, bakit nga ba lahat babae? Halos lahat babae. So mangilan-ngilan lang nakikita natin na lalaki. So siguro sa mga kaidarang ko na sa 90s kilala si Madam Auring. Ayun, si Madam Auring. kilala siya bilang isang fortune teller. Yung mga hinuhulaan niya yung inyong mga horoscope, anong magiging kalagayan ng inyong pera, kalagayan ng inyong love life sa buhay. So yun ang ginagawa ng fortune teller. Ako, hindi naman ako naniniwala sa fortune teller. Practically, parang hindi naman totoo yung mga sinasabi nila. But pwede mo siyang maging guide. Kung gusto mo siyang gawin, magpahula ka, parang guide lang ng buhay mo upang masundan mo yung tatahakin mong landas. So, parang feng shui. Minsan may mga hindi naniniwala, minsan may mga naniniwalang tao. Pero kung gusto mo siyang gawing guide sa buhay mo upang maging matuwid ang landas na tatahakin mo, pwede naman. Wala namang masama. Nasa sayo na yun. As long as wala kang inaagrabyanong tao, wala kang nilulukong tao, that would be better for you. Alright, so mga kapwa nating artist, kumusta yung mga ginawa nating mga artwork dyan, yung mga pinaning? Shout out sa ating mga kapwa artist ng Northern Samar Visual Artist. Marami rin gumagawa ng mga artwork. So yung lately na nakikita ko, shout out kay Jimmy Cisneros. Ayan, laging gumagawa. Nakita ko nga kanina yung post niya is almost the same day yung ginawa namin, isang fortune teller. So meron ding isang gumagawa na kababata ng classmate o tropa ng kaibigan ng anak ko, si Lendley Montialto. Ayan, magaling din. Shoutout sa inyo, patuloy lang sa pagdodrawing, no? Kung may mga sasabihin mang iba na pangit yung gawa mo,
okay lang yan. Pero pag may mag-appreciate ng ginawa mo maganda, doon ka mag-focus. Okay? Hayaan mo yung mga negatibong nagsasabi sa'yo. Huwag mong pansinin. Doon ka sa mga taong ina-appreciate yung gawa mo. Ibig sabihin talaga, alam nila yung skills mo. Tiwala lang. Kung sa palagay mo may kulang sa mga ginagawa mo, patuloy lang sa pag-practice, sa pag-drawing. Okay, so yung mga nagsasabi ng hindi maganda, pwede mo rin siyang maging guide. Pwede mo siyang maging guide kung ano yung mga dapat mong i-improve. Kung sa palagay mo may kailangan kang i-improve na hindi mo nakikita at nakikita ng iba na lalong-lalo na yung mga hindi artist, mas maganda silang tingnan o maging yung mga feedback nila mas magandang obserbahan kasi may kakaiba silang mga komento sa ating mga artwork. Then, pwede mo siyang maging guide para mag-improve. Then, sooner or later, makikita mo, napakalaki na ng improvement ng inyong artwork. Alright. So, dito, sa ating artwork, na isang fortune teller na may hawak na bula. Bulang kristal. So, meron ding makikita tayong mga horror movies na may bulang kristal. So, hindi siya fortune yung labas. Minsan ang lumalabas ay mga kaluluwa. Lalong-lalo na ngayong malapit na yung Halloween. Marami tayong makikita mga bolang kristal na tinatawag yung ibang mga kaluluwa sa kabilang mundo. Oh my God. So, yung mga may mga greed, mga may mahal sa buhay na namatay, gusto nilang tawagin. So, meron ako nakitang movie, parang yung bago lang, Haunted Mansion, yun, napakalaking bahay nun, parang namana ng isang mag-ina, punong-puno ng kaluluwa o mga nakulong na mga espiritu sa mansion na yun, hindi makalabas. So meron din dong isang fortune teller na may kapangyarihan na may hawak na bulang kristal, which is ikinulong siya sa sarili niyang bulang kristal. Ayun. So, bulang kristal na pinapakita dito sa ating karakter ay pwede siyang maging horror or kababalaghan. Pwede siyang gamitin din siguro sa papanguhula, sa mga kung ano yung mga swerteng pwede mong maranasan sa buhay. So, kung pwede kaya dito magpahula ng mga numero ng loto. Baka naman manalo tayo. Isa ding fortune, no? So, ang fortune ay swerte sa buhay. Malay mo, swertihin ka, manalo ka sa isang loto ng milyones. Ayan, i-share mo naman. Baka naman, pag ako naging nanalo sa loto, yun, bibili ako ng maraming artwork. Yun, maraming art materials. Ayan, bibili tayo. At yung mga artwork na malulupit, bibili natin, mga artist. Pero ang problema, hindi tayo tumataya sa loto. Sayang yung pera natin. Bili ko na lang ng biscuit. Hindi naman tayo nananalo dun. Anyway, sinubukan ko rin namang tumaya minsan. Wala tayong swerte dun. Wala tayong fortune dun. Kaya mag-drawing na lang tayo ng mga character or illustration. Alright na naman ang sinabi ko. So, yung artwork natin ay nagawa lang natin ng almost 15. Hindi siya umabot ng 15 minutes. Napakabilis lang natin nagawin. Medyo napansin ko, from the very start of the first day of this challenge, bumibilis na yung strokes natin. Bumibilis na yung ating sketching. And then, mas na-cultivate na yung ating isipan para makagawa ng iba't ibang creation ng character o object sa ating challenge na to. So, possible, it will be possible for the whole month. Malaki yung magiging tulong o improvement sa ating pen and ink skills sa pagguhit. So, marami na tayong magagawa. So, after this challenge, itong buwan na to, susubukan natin i-review yung lahat ng mga ginawa natin from the very start. And then, i-share natin, gawa tayo ng isang siguro mini tutorials, yung mga pwede nating ma-share sa ating kapwa artist, sa mga amateurs, kung anong mga stroke ang mas mabilis nating magagawa, o anong mga stroke na pwede nating gawin, o kung ano yung mga stroke na pwede nating i-practice o sanayin sa araw-araw. So, subukan natin gumawa ng ganong content. Manood kaya kayo. Sa mga kapwa ko artist, maaaring pwede. No? So, sa mga hindi naman artist,
Hindi ko alam kung manonood sila sa mga tutorials natin, kung makakagawa tayo ng tutorials about sa pen and ink. Alright, so ayan, tapos na yung ating artwork. Nilagyan na natin ng ating mga cross hatching at saka hatching for shading and shades and shadows. So ang pinakahuli nito, lalagyan na natin ng tema. So ang tema natin ay Fortune. Ayan, so ito yung ikasampung araw ng ating Inktober 2023 Art Challenge. So Fortune. So ano bang Tagalog ng Fortune? Swerte? Swerte ba? Fortunate. So, swerte nga. Swerte. Alright. Napakasimple lang ng ating ginawa ngayon. Napakabilis. And then after this, lagay natin yung pizza para meron tayong paalala na ginagawa natin ito ng October. Uy, October 10. Baka naman, so may mga shopping dyan. 10-10, Lazada, Shopee, shout out. Maraming sale ngayon. Subukan natin. Wala tayong sponsorship from Lazada and Shopee, ha? Pwede tayong bumili ngayon. Kung kaso, medyo nasa Pizza de Peligro tayo, wala pa lang sahod, matagal pa yung kinsina. Alright, so pinirma natin para patunay na tayong gumawa. Then maraming salamat sa mga nood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo and pakihit ng like and share button para makita ng ating mga kaibigan yung ating mga artwork. Maraming salamat po. See you again on the next challenge.